Paumanin. Sandali. Namumukhaan kita. Isa ka sa mga kasamahan ng aking kapatid na nag-akla sa pood na ito. Isa nga ako sa kanila. At napag-utusan lamang ako ni Amaya na magbalik dito at magmanman. Kaya isilasay mo sa akin ang lahat ng naganap sa pood na ito pagkatapos ng digmaan. Nang sa gayon ay may maibalita ako sa inyong dating punong alabay. Ang pood na ito ay nabago na. Pagkat pinamumunuan na ito ng isang babae, si Hara Lamitan. Siya na ang bagong pinuno ng pood na ito. Huwag niyo nang sinupin ang libingan ni Lingayan. Hindi na siya Hara. Kaya hindi nararapat na bigyan ng maayos na libingan. Ngunit paano kung lalong magalit ang dungan o kalag ni Hara Lingayan? Tumahimik ka, Apo. Napakatayog mo nung ika'y nabubuhay pa lang. Sa isang hamak na libingan lamang pala sa kakahuyan ang iyong kahahantukan. At yan ang iyong napala. Sapagkat ako'y iyong kinalaban. Ituloy niyo na yan. Apo, tama na yan. Hindi na, tapusin natin to. Utang namin ang aming buhay sa iyo, Amaya. Hindi mo kami pinabayaan sa kabila ng panunudyo ni Lamitan. Ginawa ko lamang ang dapat kong gawin. Sandali lamang. Ginayaan? Maaari ba kitang makausap? Ano ang ating pag-usapan, Amaya? Pinabatid sa akin ni Bagani na winakasan niyo na ang pag-iisang dibdib niyo. Tama yan. Kung tutusin ay palabas lamang ang aming pag-isip. Nasambit niya sa akin ang katotohanan. Napakabuti ni Bagani upang pangalagaan ka niya. Anong balak niyo ni Bagani ngayon? Hindi ko na ikakaila sa'yo. Ako ay may pagtingin sa Ginoo. At kinagagala kong sabihin sa'yo. Kami ipag-unawaan na. Talaga, Amaya? Kaya ng Ginoo ay magkatipan na? Nakakatawa naman. Kayong dalawa ay sa wakas nagkatuluyan rin. Bagay na bagay kayo. Hindi ba binayaan? Oo, ahak. Napakagandang balita na. Binabati ko kayo, Amaya. Salamat. Anong iyong sadya sa akin, punong babaylan? May nakapagsabi sa akin na nabihag ng mga tao ninyo si Hara Lingayan. Nais kong malaman kung saan siya nakapiit. Wala akong kinalaman sa iyong winika. At sa aking kaalaman, wala pang sino mang nakakabihag kay Lingayan. Kaya't maaaring nagtatago pa rin siya hanggang ngayon. Ngunit yung pagkakatiwala ang tao nagpabatid sa Kung akin. bihag namin si Lingayan, di sana'y nalaman na ito ng lahat. Kaya nakakatiyak ako na kung sino man ang nagsuplong sa'yo ay nagsisinungaling. Ngunit Hara Lamitan. Ipagpaumanihin mo po ng babaylan, marami pa akong dapat gawin, kaya kung maaari ay umalis ka na. At isama mo si Apong sa'yo. Nais kong sanayin mo siya upang maging babaylan. Ngunit si Apo ay isang Ang lalaki. lahat ng patakaran ay nagbabago. Lalo pat nagbabago rin ang buod. Kaya wala akong nakikitang masama. Kung simula sa araw na ito, ay magkakaroon tayo ng lalaking babaylan. Salamat, Hara. Salamat at hindi niyo kinalimutan ng inyong pangako sa akin. Asahan ninyo na lalo ko kayong paglilingkuran sa abot ng aking makakaya. Pati kong labis kayong matutuwa sa aking ibabalita sa inyo. Ano yun, Ginoo? Huwag mo na kami pasabikin pa, Bagani. Nagkakamabutihan na kami ni Amaya. Sa sandali matagpuan namin ang aming mga iloy. Bala kong hingin ng kanyang kamay mula kay Dalang upang makaisang dibdib. Binabati kita sa maganda mong kapalaran, Bagani.
Pagid ko na matagal mo na itong pangarap. Salamat. Bagani, Dayo. Nais ko sanang anyayahan ka na tayong mga aso upang may mapakain tayo sa ating mga kasamahan. Pupayag ako. Hayaan mo lang ako magpaalam kay Amaya. Ang isa lalaki ay hindi na kailangan pa magpaalam sa isang babae. Banok, Alonsina, kayo na lamang ang bahala magbalita na sumama sa amin si Bagani sapagkat kami aalis na ngayon din. Sundin niyo na isang Ginoo. Sige na, tumulak na kayo. Mauna na kayo ng Ginoo. Kapag nasa liblib na bahagi na tayo ng kakahuyan, nais ko mag-iba kayo na landas. Nang sa gayon ay maiwan sa akin si Bagani. Bakit dahil? May binabala ka bang gawin sa kanya? Ang ibig mong ipahiwatig ay patay na si Lingayan? Ipinapas lang niyo sa Hara? Tama ang iyong narinig. At kailangang manatiling lihim ang naganap sa kakahuyan kagabi. Walang dapat ibang makaalam kung ano ang nangyari kay Lingayan. Hindi niyo na kailangan ipaalala yan, Hara. Pagkat wala kaming balak ipagkalat ang naganap. Mainam kung gano'n. Iwan niyo muna kami ng inyong Hara. May mahalaga kami pag-uusapan. Ulahan, ano ang iyong kailangan sa akin? Naparito ako upang kunin na ang aking hati sa ating naging tagumpay sa naganap na tikmaan. Nakatitiyak ka ba, Punong Babaylan? Sasanayin nga ba natin si Apong upang maging isang babaylan? Ito ang utos ni Hara Lamitan. Kaya't wala tayong magagawa kundi ang nakiayon. Sa pagtungo ninyo sa balay ng mga may sakit, inyo na siyang isama. Nang sa gayon, masimulan nyo na ang pagtuturo sa kanya. Halika na, Apong. Sumama ka na sa amin. Daghang salamat. Punong Babaylan, maaari pa kita makausap. Tungkol saan ito? Tungkol kay Hara Lingayan. Hara Lingayan? Bakit ka tumatangis? Ano nangyari sa mahal na Hara? Sabi mo sa akin pa sa laro. Saan siya nakatiit? Huli na Punong Babaylan. Pagkat pinaslan na niya si Hara Lingayan. Hindi pa rin ako makapaniwala, Amaya, na nagkakaunawaan na kayo ng Ginoo. Sabang-tuwa ako. Ngunit, Amaya, may itatanong sana ako sa'yo. Anong nais mo itanong sa akin, Ahak? Maaari ka bang malaman kung naglapat na ang inyong mga labi? Ahak, huwag kang tanong ng tanong kay Amaya na hindi naman nararapat. Nakakahiya ang iyong asal. Ngunit Amaya, naghalikan na nga ba kayo ni Ginong Bagani? Kulin! Ano ba naman yan? Masasahol ka pa magtanong sa akin eh. Ito mo nga yung bibig mo. Kayo talagang dalawa. Kaya naman bagay na bagay talaga kayo. Parehas kayong makulit. Lumalayo yung mga hayop pagkat nabubulabog sila sa laki nating pangkat. Sa tingin ko makabubuti kung maghiwa-hiwalay tayo sa dalawang pangkat. Mahina man yung mukha, Ibiro. Kung sama-sama kayo at bubukod kami ni Bagani. Dito na lamang muli tayo magkita pag may nahuli na kayo. Bagani, naranasan mo na ba ang mga aso? Nung bata pa ako, naranasan kong tumulis na isang pihag gamit ang bangkaw. Ito ang pagsubok na binigay sa akin upang makuha ko ang una kong batok. Kung gano'n ay, simulan natin ang pangangaso. Puno ka labay.
Nagagalak akong makita kang muli. Salamat sa maipong pagtanggap sa akin. Ang akala ko'y nagkimkim ka ng galit sa nangyari sa iyong baba. Gaya ng aking umubagani, pinapatawad na rin kita. Dahil batid ko naman na pinagtanggol mo lamang ang iyong sarili. Salamat sa iyong panginawa, Bano. Ngunit nasa na nga ba si Bagani? Umalis siya kanina lamang kasama ang pangkat ni Ginoong Dayaw. Saan nagtungo si Bagani? Sa kakawian ng Buamaya. Mga ngasi sila. Dahan-dahan mo lapitan. At saka mo tudlain ng iyong bangkaw. Na kayo ay ang pangkat na dinala ni Amaya rin. Nais ko kayong bigyan ng pagkakataong mabuhay kung ituturo niyo sa akin kung saang banwa nagkakanlo sina Amaya. Ako ay napaputusan ni Amaya upang magmanman. Ako'y natutuwa na ako yung pinuntahan pagkat mayroon akong balita na nais kong iparating mo sa kanila kaagad-agad. Ano yun? Bayang asin. Ibig ko mang maging lubusang maging masaya sa pagkakamabutihan ni Bagani at Amaya. Hindi ko malong kung susundin ko ang aking tunay na nararamdaman, hindi ko papakawalan si Bagani. Hindi ako makikipaghiwalay sa kaisa-isang lalaking lubos kong tinatangi. Kulang ang mga bulawan bilang kabayaran sa pagpapatalsik namin sa iyong mga kaaway. Kaya hihingin ko sa iyo ang karapatan na maging katuwang mo sa pamumuno ng puod na ito. Paano kita magiging katuwang sa pamamahala ng aming pood? Makikipag-isang dibdib ka sa akin.